Napansin niyo ba ang isang nakapagtatakang bagay? Naliligo tayo para maging presko at lumakas ang katawan. Pero sa halip na sumigla, pakiramdam nyo ay pagod na pagod kayo paglabas ng banyo. Nahihilo kayo, mabilis ang tibok ng puso at sa halip na magkaroon ng enerhiya, gusto nyo na lang humiga at matulog. Kung kayo ay edad 50 pataas, hindi lang ito basta simpleng pagod. Isa itong seryosong babala mula sa inyong katawan. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano ang nakasanayan nating paliligo ay maaaring unti-unting nagpapaikli ng inyong buhay nang hindi nyo namamalayan. Tama ang narinig nyo. Ang simpleng paglilinis ng katawan ay maaaring maging mapanganib at alam na ito ng isang dakilang manggagamot noong unang panahon. Sa videong ito, ibubunyag namin ang nakagugulat na katotohanan. Ituturo namin sa inyo ang eksaktong paraan ng paliligo para sa mga may edad na ayon sa payo ng tanyag na si Avicenna. Ang sikretong ito ay maaaring taliwas sa inyong mga nakagawian, pero ito ang susi para mapanatili ang inyong lakas, mapangalagaan ang inyong mga ugat, at posibleng magbigay sa inyo ng mas mahaba at malusog na buhay. Bago tayo magpatuloy, mag-comment muna kayo sa ibaba. Anong klasing tubig ang mas gusto nyo sa paliligo? Mainit o malamig? Sigurado ako, magbabago ang pananaw nyo rito matapos nyo itong mapanood. Maglakbay tayo sandali pabalik sa nakaraan, sa sinaunang silangan noong ika-11 siglo. Dito nanirahan ng isang taong ang pangalan ay hinding-hindi malilimutan sa kasaysayan ng medisina. Siya ay si Ibn Sina, or mas kilala sa Europa bilang si Avicenna. Isa siyang tunay na henyo. Isinulat niya ang sikat na The Canon of Medicine na naging pangunahing basehan ng medisina sa loob ng maraming siglo sa buong Europa at Asya. Hindi lang basta nanggagamot si Avicenna. Sinuri rin niya ng malalim ang proseso ng pagtanda at kung paano mapapahaba ang buhay ng isang tao. Para sa kanya, ang kalusugan ay nakasalalay sa tamang balanse ng init at halumigmig sa ating katawan. At mayroon siyang napansin na isang napakahalagang detalye, ang mga bagay na nakabubuti sa mga kabataan ay maaaring maging lason para sa mga may edad na, lalong-lalo na pagdating sa kalinisan ng katawan. Ang dakilang manggagamot na ito ay naglaan ng mga buong kabanata tungkol sa kung paano dapat mag-alaga ng katawan ang mga nakatatanda. Bumuo siya ng mga mahigpit na alituntunin na mas mahalaga ngayon kaysa noon. Dahil sa totoo lang, ngayon pa lamang, unti-unting napatutunayan ng modernong medisina ang mga bagay na naunawaan na ni Avicenna mahigit 1,000 taon na ang nakalilipas. Simulan natin sa pinakaugat ng lahat. Ayon sa tanyag na sinaunang doktor na si Avicenna, ang pagtanda ay ang proseso ng unti-unting pagkatuyo ng ating katawan. Tinawag niya itong pagkawala ng likas na halumigmig. Isipin niyo ang isang sariwang mansanas, makinis, makatas, at matigas. Pero habang tumatagal, nawawalan ito ng tubig hanggang sa mangulubot at maging parang tuyong prutas na lang. Ganyan din ang nangyayari sa katawan ng tao. Habang tumatanda tayo, ang ating balat ay natutuyo, ang mga kasukasuan ay nagsisimulang lumangit-ngit, at ang ating mga ugat ay hindi na kasingkunat ng dati. Dito nagkakamali ang maraming nakatatanda ngayon. Nakasanayan na nating isipin na ang tubig ay laging nagbibigay ng moisture. Akala natin kapag mas madalas or mas matagal tayong maligo, mas magiging hydrated ang ating balat. Pero isa itong malaking mito. Sa katunayan, ang matagal na pagbabad sa tubig ay may kabaligtarang epekto, lalo na kung gagamit ka ng sabon. Tinatanggal nito ang natural na langis na nagsisilbing proteksyon ng ating balat.
Paglabas mo ng banyo, mabilis na sumisingaw ang tubig sa ibabaw ng iyong balat at kasama nitong nahihila ang mahalagang tubig mula sa loob ng iyong katawan. Dahil dito, mas mabilis tayong nadidehydrate. Nagbabala si Avicenna tungkol dito. Sabi niya, ang labis na paliligo ay nagpapabilis sa pagtanda ng katawan. Para sa mga may edad na, dapat nating pakaingatan ang bawat patak ng tubig sa loob ng ating sistema. Kaya ang unang payo ng dakilang manggagamot ay ito: huwag mong subukang ibabad ang tumatandang katawan sa pag-asang lalambot ito. Sa halip na makatulong, mas lalo mo lang itong pinapatuyo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang panganib ng sobrang init na temperatura. Marami sa atin ang mahilig magbabad sa mainit na tubig, lalo na kung sumasakit ang mga kasukasuan o ang likod tuwing malamig ang panahon. Pakiramdam natin, nagbibigay ito ng ginhawa dahil tila napapainit nito hanggang sa kaloob-looban ng ating mga buto. Pero alam nyo ba na mahigpit na ipinagbabawal ni Avicenna sa mga nakatatanda ang maligo sa sobrang init na tubig? At may napakabigat siyang dahilan para rito. Ang mainit na tubig ay sa pilitang nagpapalapad sa mga ugat sa ibabaw ng ating balat. Dahil dito, ang daloy ng dugo ay napupunta lahat sa balat sa halip na sa ating mga internal organs. Ang resulta, nagkukulang sa oxygen ang ating utak at puso. Ito ang dahilan kung bakit tayo nakakaramdam ng hilo at panghihina pagkatapos magsauna o maligo ng mainit. Para sa mga kabataan, maliit na bagay lang ito. Pero para sa mga ugat ng isang nakatatanda, ito ay maituturing na matinding stress sa katawan. Bukod pa riyan, pinagpapawisan tayo ng husto dahil sa mainit na tubig. At kasabay ng pawis, nawawala rin ang mahalagang moisture sa ating katawan. Ang tubig na tinalakay natin sa unang bahagi. Isinulat ni Avicenna na ang sobrang pagpapawis ay nagpapahina sa lakas ng mga matatanda. Ang kanilang life energy o sigla ay tila sumasingaw, kasabay ng kanilang pawis. Isang malinaw na halimbawa nito ay ang ginagawa ng ibang mga lolo at lola kapag nagbababad sa sobrang init na paliguan. Minsan, umaabot sila sa puntong tagaktak na ang pawis bago lumabas. Pagkatapos, magrereklamo sila na tumaas ang kanilang presyon o inatake sila sa puso. Kaya tandaan ang simpleng panuntunang ito sa paglilinis ng katawan. Dapat ay maligamgam lang ang tubig. Dapat ay komportable ito sa temperatura ng ating katawan, mga 36 o 37 grado lamang. Huwag gumamit ng tubig na parang kumukulo na sa init. Ano nga ba ang katotohanan tungkol sa paliligo sa malamig na tubig? Siguradong narinig nyo na ang mga sabi-sabi na ang paglubog sa yelo o winter swimming ay may dalang milagro sa kalusugan. Marami ang naniniwala na ang pag-shower ng napakalamig na tubig ay nagpapalakas ng immune system kahit sa anong edad. Sinasabi pa ngang pinapabilis nito ang daloy ng ating dugo. Pero ano nga ba ang panganib na nakatago sa likod nito? Ang tanyag na manggagamot na si Avicenna ay mariing tumutol sa paliligo ng malamig para sa mga nakatatanda. Ayon sa kanyang teorya, ang mga may edad na ay mayroon ng mababang antas ng likas na init sa katawan. Ang kanilang internal fire ay mahina na. Kapag binuhusan mo ng napakalamig na tubig ang isang matanda, ang mahinang apoy na ito ay maaaring tuluyang mamatay. Ang biglaang lamig ay nagdudulot ng mabilis na pagliit o pagspasm ng ating mga ugat. Dahil dito, ang dugo ay biglang dadaloy ng mabilis papasok sa ating mga internal organs na maaaring mag-trigger ng stroke o biglaang pagtaas ng presyo ng dugo. Maging ang ating mga kasukasuan na dati nang mahina
ay lalong namamaga at sumasakit dahil sa lamig. Isipin nyo ang isang lumang basong babasagin. Kapag nilagyan mo ito ng mainit na tubig at bigla mong sinawsaw sa yelo, tiyak na mababasag ito. Ang ating mga ugat habang tumatanda ay nagiging kasing rupok ng basong iyon. Kailangan nila ng banayad na pag-aalaga at tamang temperatura. Kaya naman, iwasan ng contrast shower o ang biglaang paglipat mula sa mainit patungo sa napakalamig na tubig, lalo na kung hindi mo ito nakasanayan noong kabataan mo pa. Mas mabuting gumamit lamang ng maligamgam na tubig. Ito ang mas ligtas na paraan para mapanatiling malakas at protektado ang iyong puso. Pag-usapan naman natin ang paglilinis ng katawan. Paano ba kayo karaniwang maligo? Marahil ay gumagamit kayo ng matigas na panghilod, pinabubula itong maigi gamit ang shower gel, at matinding kinukuskus ang inyong balat. Gusto nyo yung pakiramdam na squeaky clean or yung parang tumititikid sa linis. Akala nyo kasi, ito lang ang paraan para matanggal ang dumi at mga bakterya. Pero ang totoo, isa itong mapanganib na maling akala sa modernong panahon. Si Avicenna, ang tanyag na manggagamot, ay mahigpit na nagbabala laban sa marahas na pagkuskus sa balat ng mga nakatatanda. Habang nagkakaedad tayo, ang ating balat ay natural na numinipis. Nagiging kasing lambot at kasing nipis na ito ng parchment paper. Ang paggamit ng matigas na panghilod ay nagdudulot ng mga micro-injury or maliliit na sugat na sumisira sa ating natural skin barrier. Bukod pa rito, ang mga modernong sabon ay puno ng matatapang na kemikal na tumatanggal sa natitirang natural na langis ng ating balat. Ang resulta, matinding pangangati, pagbabalat at iritasyon. Ang payo ni Avicenna ay gumamit ng mga banayad at natural na sangkap gaya ng bran o espesyal na clay. Nililinis nito ang katawan sa paraang hindi nagagasgas ang balat. Sa panahon ngayon, ang pinakamainam na solusyon ay ang tuluyan ng iwanan ang mga matitigas na sponge o loofa. Gamitin na lang ang inyong sariling mga kamay o kaya ay isang napakalambot na tela. Imbis na matatapang na sabon, piliin ang mga mild na cream soap o shower oil. Tandaan, para sa mga nasa mature age na, hindi dapat ipilit ang paglilinis hanggang sa sumasagitit ang balat. Maging banayad tayo para manatiling malusog ang ating balat. Narito ang isang paraan para mapanatiling bata at sariwa ang iyong balat. Ito ang tinatawag na secret weapon ni Avicenna, ang paggamit ng langis. Ayon sa sinaunang manggagamot, ang isang tao, lalo na kung nagkakaedad na, ay hindi dapat basta-basta naliligo ng walang sapat na paghahanda. Tama ang narinig nyo. Bago maligo o pumasok sa banyo, kailangang pahiran muna ng langis ang buong katawan. Ang inrerekomenda ni Avicenna ay ang maligamgam na sesame oil o almond oil. Bakit? Dahil ang langis ay bumubuo ng isang invisible shield sa iyong balat. Ang proteksyong ito ang pumipigil sa tubig na higupin ang natural na moisture sa loob ng ating katawan. Pinapalambot nito ang balat at inihahanda ito sa biglaang pagbabago ng temperatura. Sa paraang ito, ang langis ay tumatagos sa pinakaibabaw na bahagi ng balat upang bigyan ito ng nutrisyon. Habang ikaw ay naliligo, ang tubig ay dumadaustos lang sa iyong balat. Natatanggal ang dumi sa ibabaw, pero hindi nito nasisira ang iyong natural na lipid barrier. Napakasimple ng paraang ito, pero subok na itong epektibo. Isipin nyo ang isang tabla ng kahoy na pinahiran ng langis. Hindi ito tinatabla ng tubig, hindi natutuyo, at hindi nagbibitak-bitak. Ganyan din ang epekto nito sa ating balat. Subukan mong magpahid ng kaunting base oil 10 minuto bago ka maligo. Tiyak na mamamangha ka sa resulta.
Mapapansin mong hindi na magiging tuyo o banat ang iyong balat pagkatapos mong maligo. Pero hindi lang iyan ang dapat nating gawin. Ang pag-aalaga gamit ang langis ay dapat magpatuloy kahit tapos ka ng maligo. Para kay Avicenna, ito ang pinakaimportanting bahagi. Sa oras na umaho ng isang nakatatanda mula sa pagligo, kailangan siyang pahiran agad ng langis. Bakit nga ba ito mahalaga? Kapag lumabas ka mula sa mainit na shower, nakabukas ang iyong mga pores. Dito na mabilis na sumisingaw ang moisture mula sa iyong balat. Mararamdaman mo ang bahagyang ginaw. Ito ang hudyat na nawawala ang mahalagang init at tubig sa iyong katawan. Kung papahiran mo agad ng kaunting natural na langis ang iyong basang balat, parang ikinukulong or sinisil mo ang moisture sa loob. Magsasara ang iyong mga pores at ang balat ay magiging napakalambot at maganda ang elastisidad. Pinapayo ni Avicenna na ipahid ang langis sa pamamagitan ng malumanay na masahe, masinsinang pahiran ang mga kasukasuan, ang iyong mga tuhod, siko at balikat. Nakatutulong ito upang mas umayos ang daloy ng dugo sa mga bahaging ito na madalas nating ireklamo. Ang masaheng may langis ay mabisang pampawala ng paninigas at sakit ng katawan. Sa modernong panahon, sanay tayong gumamit ng mga lotion na puno ng kemikal. Ngunit ang mga ito ay madalas may alcohol at preservatives na lalo lang nagpapatuyo ng ating balat. Kaya mainam na bumalik tayo sa nakasanayan. Gumamit lamang ng simpleng olive oil or peach oil na mabibili sa botika. Mura na, ligtas pa, at talagang epektibo para sa balat ng mga nagkakaedad. Pag-usapan naman natin ang tamang oras ng pagligo. Kailan nga ba talaga ang pinakamagandang oras para rito? Marami sa atin ang sanay maligo ng maagang maaga para magising ang diwa. Ang iba naman, mas gusto ang maligo sa gabi bago matulog. Pero alam nyo ba, may malinaw na tuntunin tungkol dito ang tanyag na manggagamot na si Avicenna. Huwag kang maliligo ng busog na busog. At huwag din kung kailan gutom na gutom ka. Ito ang balansing madalas nating nakakalimutan. Kapag naligo ka agad pagkatapos ng isang mabigat na kain, ang daloy ng iyong dugo ay lilipat mula sa tiyan papunta sa iyong balat. Dahil dito, hihinto ang proseso ng iyong panunaw at maaaring mapanis lamang ang pagkain sa loob ng iyong tiyan. Magdudulot ito ng kabag, pagkabigat ng pakiramdam, at iba pang problema sa bituka. Sa kabilang banda, kung maliligo ka naman ng sobrang gutom, hihigupin ng tubig ang natitira mong lakas. Manghihina lang ang iyong katawan. Ang payo ni Avicenna, pinakamainam maligo kapag natunaw na ang iyong kinain, pero hindi ka pa naman muling nagugutom. Ibig sabihin, mga 2 hanggang 3 oras matapos kumain. Bukod dito, iminumungkahi rin ng sinaunang doktor na iwasang maligo ng gabi na kung pagod na pagod ka na. Nangangailangan kasi ng enerhiya ang katawan sa tuwing tayo ay naliligo. Kung wala ka na talagang lakas, mas mabuting punasan na lang ang mukha at mga kamay gamit ang basang bimpo. Ang pagligo ay dapat nagbibigay ng ginhawa at saya, hindi yung uubusin nito ang natitira mong sigla. Gaano ka ba katagal maligo? 10 minuto? Kalahating oras? Alam mo ba na ang sobrang habang pagligo ay isa sa mga pinakamalaking pagkakamali na maaari mong magawa? Ayon sa tanyag na manggagamot na si Avicenna, ang mga nakatatanda ay dapat mabilis lang kung maligo. Ang matagal na pagbabad sa tubig ay hindi mainam para sa mga taong may mahinang pangangatawan. Kapag masyadong matagal ang pagkakalantad sa tubig, lumalambot ang mga tisyo ng katawan at nagiging matamlay at mahina ang ating mga kalamnan.
Siguradong napapansin ninyo ang pangungulubot ng balat sa inyong mga daliri kapag matagal kayong nakababad sa tubig. Senyales ito na nagugulo ang balanse ng tubig sa loob ng inyong mga cells. Para sa mga may edad na, ang pagligo ay dapat na isang simpleng paraan lang ng paglilinis ng katawan. Pasok, banlaw, sabon, at labas agad. Ang 5 hanggang 7 minuto sa shower ay sapat na. Kung gusto nyo namang mag-bathtub, huwag itong gawing oras-oras. 10 minuto sa maligamgam na tubig ay sapat na para ma-relax ang katawan at wala nang hihigit pa roon. Isipin nyo ang isang espongha. Kung mabilis mo itong ilulubog sa tubig at kukunin agad, mananatili itong siksik at maayos. Pero kung hahayaan mo itong nakababad ng matagal, lalambot ito ng husto at kalaunan ay masisira. Ganito rin ang reaksyon ng ating katawan. Ang mabilis at epektibong pagligo ay nakakatulong upang manatiling masigla at nasa kondisyon ang ating balat at mga kalamnan. Gaano ba kadalas dapat maligo ang isang tao? Sa panahon ngayon, tila naging sobra ang ating pagkahumaling sa kalinisan. Dahil sa mga patalastas, nakasanayan na nating maligo ng 2 beses sa isang araw, umaga at gabi. Pero kailangan nga ba talaga ito habang tayo ay nagkakaedad? Ayon sa tanyag na manggagamot na si Avicenna, ang sagot ay hindi. Sa pagtanda, bumabagal ang metabolism ng tao. Hindi na tayo ganoon kapawisin at hindi na rin kasing aktibo ang mga oil glands sa ating balat. Ang araw-araw na paglilinis ng buong katawan gamit ang sabon ay hindi lang hindi kailangan. Maaari pa itong makasama. Dahil dito, nawawala ang natural na proteksyon ng ating balat. Inirerekomenda ni Avicenna na ang mga nakatatanda ay dapat maligo ng buo ng 1 beses lang sa isang linggo. Oo, ganoon lang kadalang. Ano naman ang gagawin sa ibang mga araw? Ang kailangan lang ay ang pagpapanatili ng kalinisan sa mga piling bahagi ng katawan. Hugasan lang ang mga maseselang bahagi, ang mga paa, mukha at kilikili. Sapat na ito para manatiling malinis at hindi magkaroon ng di ka nais-nais na amoy. Linawin din natin ang isang mito. Ang amoy ng katawan ng mga nakatatanda ay madalas na hindi dahil sa dumi sa balat. Ito ay nanggagaling sa mga proseso sa loob ng katawan, tulad ng mga iniinom na gamot o sa uri ng pagkain. Hindi ito maalis ng araw-araw na pagsasabon. Sa katunayan, maaari lang itong magsanhi ng dermatitis o pangangati. Kaya naman, bawasan ang dalas ng pagliligo ng buo. Siguradong magpapasalamat ang inyong balat. Malaking halaga ang ibinigay ng tanyag na manggagamot na si Avicenna sa tinatawag nating microclimate. Ang paiba-ibang temperatura at ang ihip ng hangin ay itinuturing niyang mga tahimik na mamamatay tao, lalo na para sa mga nakatatanda. Isipin ninyo ang inyong banyo. Paglabas ninyo mula sa mainit na shower, biglang may bukas palang bintana o kaya naman ay nakatapat kayo sa aircon. Ang biglaang bugso ng malamig na hangin sa inyong mainit at basang katawan ay isa sa pinakamapanganib na pagkakamali ayon sa mga sinaunang mediko. Ang biglaang paglamig ng katawan pagkatapos maligo ay nagdudulot ng mabilis na paninigas ng mga ugat. Ito ang direktang mitsa ng rayuma, pulmonya at matinding pananakit ng katawan. Isinulat ni Avicenna na ang katawan ng isang matanda pagkatapos maligo ay parang isang bukadkad na bulaklak. Ito ay napakaselan at walang laban sa lamig. Kaya naman, napakahalagang magpatuyo na agad habang nasa loob pa ng banyo kung saan nananatili ang init. Huwag na huwag lalabas nang basa pa ang katawan sa isang malamig na silid. Siguraduhing mapunasan ng maigi ang balat hanggang sa wala nang matirang kahit isang patak ng tubig. Tandaan,
Ang pagsingaw ng tubig sa balat ang siyang mabilis na nagpapababa ng temperatura ng ating katawan. Maghanda na rin ng makapal at mainit na bathrobe at isuot ito agad pagkatapos magpunas. At higit sa lahat, huwag kalimutang magsuot ng medyas. Panatilihing mainit ang inyong mga paa. Ang simpleng payong ito ang magliligtas sa inyo mula sa maraming pabalik-balik na karamdaman. Mahalaga ring pag-usapan ang tamang paghuhugas ng buhok dahil isa itong maselang usapin lalo na para sa mga nakatatanda. Ayon sa tanyag na manggagamot na si Avicenna, hindi dapat madalas basain ang ulo dahil mabilis matuyo at mawala ng sustansya ang buhok at anit. Bukod dito, iminungkahi rin niya na hugasan ng buhok ng hiwalay sa katawan. Bakit? Dahil ang pagyuko habang naglilinis ng ulo ay nagiging sanhi ng biglaang pagdaloy ng dugo sa utak. Para sa mga may alta presyon, maaari itong magdulot ng biglaang pagtaas ng presyo ng dugo. Maaari kayong magdilim ang paningin o mawala ng balanse na madalas nauuwi sa aksidente o pagkadulas sa loob ng banyo. Ito ang isa sa mga pangunahing dahilan ng pinsala sa mga senior citizen. Kaya naman, kung kailangang maghugas ng buhok, mas mabuting gawin ito nang nakatayo ng diretso sa ilalim ng shower. Iwasang yumuko sa ibabaw ng lababo o bathtub. Gumamit lamang ng maligamgam na tubig at patuyuing mabuti ang buhok agad-agad pagkatapos maligo. Payo rin ni Avicenna na baluti ng ulo ng mainit na tuwalya. Huwag hayaang malamigan ang inyong ulo pagkatapos maligo dahil ang ginaw ay nagdudulot ng paninikip ng mga ugat sa utak na maaaring mauwi sa sakit ng ulo at paghina ng memorya. Maging maingat at laging pakaingatan ang inyong sarili. Alam niyo ba kung gaano kahalaga ang magpahinga pagkatapos maligo? Para sa marami sa atin, naging normal na ang maligo at agad na sumabak sa kung anu-anong gawain. Pagkapunas natin ng katawan, diretso na agad tayo sa pagluluto ng hapunan or panunood ng TV. Pero para sa tanyag na manggagamot na si Avicenna, hindi dapat ganito ang ginagawa, lalo na ng mga nakatatanda. Ang paliligo, kahit gaano pa ito kagaan, ay maituturing na isang trabaho para sa ating katawan. Sa oras na ito, ang ating puso ay nagbobomba ng dugo sa ibang paraan habang ang ating mga ugat ay bumubuka at sumisikip. Gumagamit ang katawan natin ng malaking enerhiya rito. Kaya naman, ang tamang paraan ng paglilinis ng katawan ay dapat laging may kasunod na pahinga. Ipinapayo ng dakilang doktor na pagkatapos maligo, mas mainam para sa mga lolo at lola na humiga muna sa isang mainit at komportabling kama. Magkumot at magpahinga ng tahimik sa loob ng 20 hanggang 30 minuto. Sa sandaling ito, unti-unting bumabalik sa normal ang tibok ng puso at presyo ng dugo. Kumakalma ang ating nervous system at ang enerhiyang nagamit sa paliligo ay muling nababawi. Kapag nilaktawan nyo ang bahaging ito, malamang na makaramdam kayo ng panghihina o pagkapagod sa buong maghapon. Gawin nyo ng ritual ang magpahinga pagkatapos maligo. Hayaan ang inyong katawan na dahan-dahang bumalik sa dati nitong sigla. Hindi ito nangangailangan ng maraming oras, pero malaki ang maitutulong nito para sa kalusugan ng inyong puso. Pagpapanumbalik ng likas na tubig sa ating katawan. Madalas nating pinag-uusapan kung paano sumisingaw ang moisture mula sa ating balat. Ayon sa tanyag na manggagamot na si Avicenna, hindi sapat na gumamit lang ng mga langis sa labas ng katawan. Kailangang bigyang pansin din ang loob nito. Matapos mong maligo, magpatuyo ng katawan at mahiga upang magpahinga, napakahalagang uminom ng tubig. Ngunit hindi lang basta tubig mula sa gripo.
at lalong huwag na huwag ang tubig na may yelo. Ang pag-inom ng sobrang lamig na tubig pagkatapos maligo ay nagdudulot ng biglaang pagkirot o spasm sa tiyan at maaring makasama sa iyong atay. Ang payo ni Avicenna, uminom ng maligamgam na herbal tea o kaya naman ay tubig na may kaunting honey. Ang inumin ay dapat nakasing init ng temperatura ng iyong katawan. Ang ganitong paraan ay dahan-dahang nagpapanumbalik ng nawalang tubig at nagbibigay ng init sa loob ng organismo. Pinapabuti rin nito ang daloy ng dugo na napakahalaga para maiwasan ang pamumuo ng dugo o thrombosis, lalo na sa mga nakatatanda. Isang magandang halimbawa nito ay ang tradisyon ng pag-inom ng tsaa pagkatapos maligo sa iba't ibang kultura. Subukan ang isang tasa ng banayad na chamomile tea o rosehip tea. Inumin ito ng dahan-dahan habang nakakumot at nagpapahinga. Mararamdaman mo ang kaaya-ayang init na dumadaloy sa iyong buong katawan at ang pagkawala ng tensyon sa iyong mga kalamnan. Ito ang tunay na sikreto para sa isang masustansya at balanseng pagtatapos ng iyong routine sa paglilinis ng katawan. Narito ang isang simpleng tip para sa inyong kalusugan, ang pagbababad ng paa. Sinasabi ng tanyag na manggagamot na si Avicenna na mas mahalagang madalas ibabad ang mga paa kaysa sa palagi ang pagligo ng buong katawan. Bakit nga ba paa? Sa tradisyonal na medisina ng China at Arabia, ang mga talampakan ay itinuturing na salamin ng ating buong katawan dahil sa dami ng active points dito. Ngunit ang pinakamahalagang dahilan ay ang ating sirkulasyon. Habang tumatanda ang isang tao, bumabagal ang daloy ng dugo sa mga binti at paa, kaya madalas itong nanlalamig. Dahil dito, naiipon ang dugo sa ating mga internal organs at sa ulo. Ang pagbababad ng paa sa mainit-init na tubig bago matulog ay may kamanghamanghang benepisyo. Hinihila nito ang sobrang dugo mula sa ulo pababa sa katawan. Nakakatulong ito upang mapababa ang blood pressure, mawala ang bigat sa batok, at matulungan kayong makatulog ng mabilis. Ginamit ni Avicenna ang paraang ito upang gamutin ang insomnia, lalo na sa mga nakatatanda. Hindi mo kailangang maligo ng buo. Sapat na ang maglagay ng mainit-init na tubig sa isang palanggana. Maaari ring magdagdag ng kaunting asin o mustard powder. Ibabad ang iyong mga paa sa loob ng 10 minuto at agad mong mararamdaman ang pag-relax ng iyong katawan. Ito ay isang napakaganda at ligtas na alternatibo sa pagligo sa gabi, lalo na para sa mga nakatatanda. Pag-usapan natin ang pagpunta sa mga sauna at steam bath. Para sa maraming nakatatanda, bahagi na ito ng kanilang tradisyon. Ngunit noon pa man ay nagbabala na ang tanyag na manggagamot na si Avicenna tungkol sa pagpunta sa mga pampublikong paliguan sa dapit hapon ng buhay. Bukod sa panganib ng impeksyon, may isa pang mahalagang dahilan, ang sobrang init at halumigmig ng hangin. Sa mga tradisyonal na steam room, ang humidity o pagkabasa ng hangin ay maaaring umabot sa 100%. Napakahirap nitong hingahan para sa isang senior citizen. Ang mainit na singaw ay maaaring makapaso sa daluyan ng hininga at nagbibigay ng matinding pressure sa baga at puso. Ang payo ni Avicenna, mas mainam para sa mga nakatatanda na maligo sa sariling tahanan kung saan kontrolado ang temperatura. Dapat ay maligamgam lamang ang hangin, hindi nakakapaso, at may sapat na bentilasyon para laging sariwa ang hininga. Kung hindi mo talaga maiwasang mag-sauna, manatili lamang sa pinakamababang baitang o upuan. Huwag lalampas ng 5 minuto sa loob. At higit sa lahat, huwag nang bugbugin ang katawan
sa paghampas ng mga dahon o sanga hanggang sa mapagod. Tandaan, ang layunin mo ay uminit lang ng kaunti ang katawan, hindi ang isabak ito sa isang matinding pagsubok. Ang psikolohikal na epekto ng paliligo, ito ang bagay na madalas nating makaligtaan. Alam nyo ba na si Avicenna, isang tanyag na manggagamot, ay hindi lang eksperto sa katawan, kundi pati na rin sa ating kaisipan? Binigyang diin niya na ang kaba at takot habang naliligo ay nagdudulot ng malaking pinsala sa ating kalusugan. Pero bakit nga ba natatakot ang mga nakatatanda sa banyo? Simple lang, ito ay dahil sa takot na madulas at matumba. Ang banyo ang itinuturing na pinakamapanganib na bahagi ng bahay. Madulas na sahig, matataas na gilid ng bathtub, at kawalan ng makakapitan. Dahil dito, laging tensyonado ang isang senior citizen dahil pilit nilang binabalanse ang kanilang sarili. Ang tensyong ito ay nagpapatigas ng mga kalamnan, nagpapabilis ng tibok ng puso, at naglalabas ng stress hormones. Sa ganitong sitwasyon, mawawala ang tunay na benepisyo ng paliligo. Ayon kay Avicenna, ang proseso ng paglilinis ng katawan ay dapat na puno ng katahimikan at seguridad. Sa panahon natin ngayon, napakadali na itong solusyonan. At kung mahalaga sa inyo ang inyong kalusugan, responsibilidad ninyong gawin ito. Siguraduhing maglagay ng special rubber mat sa sahig ng banyo para hindi madulas. Magkabit ng matitibay na hawakan o grab bars sa pader. At kung nahihirapang tumayo, gumamit ng upuan para sa shower at maligo ng nakaupo. Gawing ligtas ang inyong kapaligiran. Sa ganitong paraan lamang tunay na makakapaghatid ng ginhawa at relaksasyon ang inyong paliligo. Ang epekto ng pagligo sa iyong pantunaw. Napag-usapan na natin ang tungkol sa pagkain, pero may isa pang mahalagang bagay na dapat ninyong malaman. Ayon sa tanyag na manggagamot na si Avicenna, ang madalas na paggamit ng mainit na tubig ay may direktang kaugnayan sa paghina ng tiyan, lalo na sa mga nakatatanda. Paano ito nangyayari? Ang likas na init ng ating katawan ay dapat na nakatuon sa tiyan para sa maayos na pagtunaw ng pagkain. Pero kapag madalas tayong nagbabababad sa mainit na tubig, ang init na ito ay kumakalat sa ibabaw ng ating balat sa halip na manatili sa loob. Dahil dito, lumalamig ang ating tiyan, nawawalan tayo ng gana kumain, at hindi na naipoproseso ng maayos ang ating mga kinain. Dito na nagsisimula ang malalang paninigas ng dumi o constipation na madalas nating makita sa mga may edad na. Kapag hindi na nakakakuha ang katawan ng sapat na sustansya, unti-unti nang hihina ang isang tao. Kaya naman, ang simpleng pagbabawas ng oras sa pagbabad sa mainit na tubig ay malaki ang maitutulong sa iyong bituka. Ang maliit na pagbabagong ito sa iyong daily routine ay mas mabisa pa kaysa sa isang dakot na mamahaling gamot. Ingatan ang iyong likas na init. Huwag itong sayangin sa loob lamang ng banyo. Ang paggamit ng mga pabango sa kalusugan. Si Avicenna, ang tanyag na manggagamot, ay malaki ang tiwala sa bisa ng aromatherapy. Inirerekomenda niya ang paggamit ng mga bango habang naliligo, lalo na para sa mga nakatatanda. Ngunit hindi ang matatapang na kemikal na madalas nating naaamoy sa mga modernong shampoo ngayon. Ang tinutukoy niya ay ang mga natural na essential oils, mga banayad na amoy ng bulaklak tulad ng rosas o lavender. Bakit ito mahalaga? Habang nagkakaedad, nagiging mas sensitibo ang ating nervous system. Madalas tayong makaranas ng pagkabalisa, negatibong isipan at problema sa pagtulog. Kapag nilanghap natin ang mga natural na bangong ito, kasama ang mainit na singaw ng tubig, nagbibigay ito ng malakas na lunas sa katawan.
Dumadaan ang bango sa ating pangamoy diretso sa ating utak. Pinapakalma nito ang ating sistema at ginagawang mas regular ang ating paghinga at tibok ng puso. Subukan ninyong magpatak ng kaunting natural na lavender oil sa gilid ng inyong paliguan bago buksan ang shower. Ang singaw ng tubig ang magkakalat ng bango sa hangin. Mararamdaman ninyong unti-unting nawawala ang tensyon sa inyong buong katawan. Sa ganitong paraan, ang simpleng paliligo ay magiging isang ritual ng pagpapagaling na nagbibigay ng kapayapaan sa inyong katawan at diwa. Ito ang sining ng paggagamot na ginagamit na mula pa noong unang panahon. Paano tuluyang mapupuksa ang dry skin? Narito ang isang mahalagang gabay para sa inyong skincare. Kung susundin ninyo ang mga turo ni Avicenna, hindi nyo na kailangan pang gumastos sa mga mamahaling cream. Ang inyong strategy ay bubuuin ng tatlong simpleng hakbang. Step 1. Itigil ang araw-araw na pagsasabon sa buong katawan. Hugasan lamang ang mga kritikal na bahagi gaya ng kilikili at mga singit-singit. Step 2. Gumamit ng mild liquid cleanser sa halip na matigas na bar soap at iwasan ang paggamit ng magaspang na panhilod or loofa. Step 3. Ugaliing magpahid ng maligamgam na base oil bago at pagkatapos maligo. Ang tatlong simpleng hakbang na ito ay magbibigay ng malaking pagbabago sa inyong balat sa loob lang ng 2 linggo. Hindi na mangangaliskis ang inyong mga binti at mawawala na rin ang pangangati na madalas nakakaabala sa inyong pagtulog sa gabi. Sa ganitong paraan, manunumbalik ang inyong natural lipid barrier. Magiging mas siksik, malusog, at banat ang inyong balat. Ngunit higit sa lahat, mapapanatili ninyo ang moisture sa loob ng inyong katawan. Pipigilan nito ang mabilis na pagtanda o pagkatuyo ng organismo na binabalaan noon pa ng dakilang si Avicenna. Ito ang simpleng sikreto sa pananatiling bata na abot kaya at magagawa ng kahit sino sa loob ng sariling tahanan. Pagsasama ng sinaunang karunungan sa ating modernong pamumuhay. Marahil ay itinatanong ninyo, ibig bang sabihin nito, hindi na ako dapat maligo ng maayos? Siyempre hindi. Hindi natin kailangang pumunta sa mga extreme na paraan. Hindi na tayo nabubuhay noong ika-11 siglo. Ngunit ang mga prinsipyo ni Avicenna ay nakabatay sa mga batas ng ating katawan na hindi nagbago sa loob ng 1,000 taon. Ang inyong tungkulin ay ilapat ang mga ito ng may talino sa inyong araw-araw na gawi. Gawing maikli lamang ang inyong daily shower. Sapat na ang 3 minuto sa maligamgam na tubig para lamang maging presko ng walang sabon o bimpo. Ang mas masusing paglilinis ay gawin lamang minsan sa 1 linggo. Laging tandaan ang tamang temperatura ng tubig. Siguraduhing magpatuyo ng maigi sa loob ng isang mainit at komportabling silid. Gumamit din ng mga langis para mapanatili ang moisture ng balat at higit sa lahat, magpahinga pagkatapos ng inyong routine. Para sa inyong kaligtasan, huwag magatubiling gumamit ng silya sa loob ng banyo. Uminom ng mainit na tsaa pagkalabas ng banyo. Ang mga simple at maliliit na pagbabagong ito ay hindi nangangailangan ng malaking gastos o matinding pagsisikap. Ngunit malaki ang maitutulong nito upang mabawasan ang pasanin sa inyong puso at sirkulasyon ng dugo. Mapapanatili nito ang inyong sigla at mas magiging mahaba ang inyong buhay. Sa wakas, nalaman na natin ang sikreto sa mahabang buhay na hindi alam ng marami. Ang mga bagay na akala nating mabuti para sa atin, madalas ay ito pala
ang nagpapahina sa ating katawan. Libong taon na ang nakakalipas. Alam na ito ni Avicenna, isang bagay na ngayon pa lang napatutunayan ng modernong siyensya. Ang araw-araw na paggamit ng matapang na sabon, pagligo sa sobrang init na tubig, at matagal na pagbabad sa banyo. Ang lahat ng ito ay mga magnanakaw na kumukuha ng iyong kalusugan, nagpapatuyo ng iyong balat, at nagpapabigat sa trabaho ng iyong puso. Ang nakakamanghang katotohanan, ang sikreto sa pananatiling bata ay hindi ang paggawa ng mas marami, kundi ang paggawa ng mas kaunti, pero sa tamang paraan. Ang pagpapanatili ng natural na init at moisture ng iyong katawan ang tunay na susi sa isang mahaba at malakas na pagtanda. Bilang pagbubuod, tandaan ang mga ito. Maligamgam na tubig lang, hindi mainit. Gawing mabilis ang paliligo. Gumamit ng natural oils para protektahan ang iyong balat. At higit sa lahat, magpahinga at uminom ng mainit na inumin pagkatapos maligo. Kapag sinimulan nyo ang mga simpleng hakbang na ito ngayon, mararamdaman nyo ang kakaibang gaan at sigla ng inyong katawan. Maraming salamat sa pagtatapos ng videong ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa iba pang sikreto sa kalusugan. I-like ang video na ito kung nakatulong ito sa inyo. At para sa ating tanong, gaano ba kayo kadalas at katagal maligo? Babaguhin nyo ba ang inyong gawi matapos marinig ang payo ng dakilang si Avicenna? I-comment ang inyong sagot sa ibaba. Hihintayin ko ang inyong mga tugon.